Good morning mga master! Medyo matagal din tayo nakapag-upload ng panibagong video dahil sa busy ako sa mga nakaraang linggo. Siya nga pala, mayroong isang viewers tayo sa aking channel na nag-request na gawan ko raw ng video kung paano gumagana yung solar charge controller natin na isa rin at saka yung hybrid inverter, kung paano sila nag-connect ng dalawa at nag-charge dito sa ating battery na Jintay na 280Ah. Merong nag-request sa akin sa aking YouTube channel na gawan ko raw ng video kung paano gumagana ang isa rin natin na solar charge controller na 40 amperes at saka yung one solar hybrid inverter natin na 1.2 kilowatts. Bali, ang account na nag-request sa atin sa YouTube, ang pangalan ng kanyang account ay Midnight. So ito na master, bali mag-umpisa tayo dito sa isa rin natin na solar charge controller. Dito sa orange pipe na 3/4, dyan yung wire natin na galing sa solar panel, yung solar PV cable natin. Tapos dito nakakonect ang ating solar PV cable dito sa ating DC na circuit breaker. Tapos itong wire na to na dalawa ay nakakonect dito sa solar interface ng ating solar charge controller. Tapos dito naman yung papunta sa battery. So dito nakakonect yan sa ating breaker na DC 50 amperes. Tapos ang 50 amperes natin na DC, buksan lang natin siguro, limutan ko na kuha ko naman yung screw na niya kagabi. Dito sa terminal na to ay papunta sa battery na natin. So dito yung wire nya. Tapos pumasok dito sa 50 amperes na DC breaker. Tapos yan, nakakonect siya dito sa line side ng ating circuit breaker na 125 amperes. So tapos dito nakakonect yan sa battery. Yan. Tapos yung output nya ay bumaba dito. Yan. Bali, galing dito bumaba yan. Tapos dumaan siya sa shunt ng ating DC na meter. Tapos yan, yung wire na dalawa ay papunta na sa ating solar hybrid inverter. So dito yan. Pagkatapos naman ay ang wire na hindi na pasok sa ating flexible hose, dito siya nakakonect siya sa ating DC breaker na 40 amperes. Yan. Tapos nakakonect siya dito sa solar interface ng ating hybrid inverter. Yan, pumasok siya. So nagtataka siguro kayo na hindi ko na nilagyan ng breaker papunta sa battery, kasi yung power na na-harvest ng kanyang solar charge controller ng ating one solar na hybrid inverter ay nagbabackflow siya. Yung sobra niya na na-harvest ay bumabalik dito sa ating battery. Yan, pumapasok dyan, bumabalik dito sa ating battery. Pero yung iba na nagamit ng ating appliances ay kinukonsumo na ng ating inverter.
hindi na bumalik sa battery. Yung sobra lang na harvest niya ay nagcha-charge dito. So dito sila nag-connect. Dito nag-connect yung isa rin natin na solar charge controller at saka hybrid na inverter. Dito. Balik sa kasi punta dito sa battery natin. So yan lang kasimple mga master kung paano ikabit yung solar hybrid inverter at saka yung solar charge controller na isa-ring. Bali dito sa isa-ring natin na solar charge controller, ang nakakunik dito 600 watts na solar panel natin na Trina. Tapos dito naman bali ang nakakunik dito na solar panel na 600 pala ay bifacial yan. Ibig sabihin ng bifacial, yung kabilaan yung solar cell nya. Bali back to back yan. Tapos dito naman Trina na 550 watts. Pero ano na siya? Typical lang na hindi bifacial. Bali front side lang. Yung back nya puti. So yan lang siguro mga master. Ginawa nating video. Sana nalinawan kayo kung paano gumagana ang dalawang ito, kung paano siya nakakonect at nag-charge sa ating battery. Yan lang kasimple. So maraming salamat sa palaging nanonood sa aking channel at palaging sumusuporta. Sa mga nakapanood na hindi pa nakasubscribe sa aking channel, ay sana mag-subscribe naman kayo para magdagdagan din ang ating subscriber, para musa din ang ating channel at gaganahan pa tayo gumawa ng mga video na mapanood ninyo at maring makakuha din kayo ng mga idea kung paano mag-install ng inyong sariling solar setup na hindi na kayo magbabayad sa mga technician. Kasi mahal din ang magbayad sa technician. Kahit isang breaker lang ang ikabit niya, per ampere kasi yung singilan dyan. So mas mabuti na mayroong alam ka rin kung paano mag-install ng ating solar na pangbahay lang, hindi naman ito pang industrial. Siguro makatulong din lalo na pag burnout. Masyadong malaki ang pakinabang nito. Kasi pag burnout, kung wala kang solar at mayroon kang anak na maliit, talagang papawisan ka ng pamaypay kasi wala kang electric fan. Mainit. Hindi kasi tutulog yung bata natin, yung anak natin kapag mainit. So malaking tulong ito. At makabawas din ang ating electrical bill, lalo na sa ngayon na tumataas na yung singil ng mga electric company ng kuryente. So yan lang siguro mga master. Maraming salamat sa palaging panonood ninyo. God bless inyong lahat.